Na-trap sa baha, nalugi ang kabuhayan at may nanakawan pa. Ito ang naranasan ng ilan nating kababayan na binaha ng manalasa ang habagat. Magbabalita si Gary De Leon. Talagang pong wala po, lubog po talaga eh. Hanggang dito po ang kapo po, hanggang dito po ang tubig po hanggang liig po talaga. So, sabi kawa ng mister ko eh, punta po kami sa aking anak para po kami malikas po gawa. Naiyak na lang si Cherry sa sinapit ng palayan ng kanyang asawa sa barangay Prensa, Salian, Batangas. Lahat ng pinaghirapan ng kanyang mister, nauwi sa wala matapos malubog sa baha. Sa sitio Bagbag, nilusong ng mga rescuer ang binahang palayan. Isa si Merly sa mga na-stranded. Ay, ayan po, kita nyo po, hanggang dibdib na. Oh. Kaya po kailangan taga-rescue at may mga bata na kailangan mailabas. Hindi po sila nakalabas dahil bigla ng pasok ng tubig. Oh, kaya nahingi po kami ng tulong. Si Kuya, bit-bit pa ang 3 malilit na anak. Binalikan pa ang misis na 5 buwang buntis. Ngayon po, maghahapon, maggagabi po, mahirap pong kumilos ng gabay. Nung pumunta ang ating team sa Barangay San Diego, abot tuhod pa ang baha. Pero pilit na sinusuong ng mga residente ang tubig. May tumirik pa nga ang sasakyan. Ay, sadyang mahirap po talaga. Ay, pagtawid ko na lang ito, lamig na ako eh. Ginaw na. Primera klase ang subdivision na ito sa Antipolo, pero wala rin kawala sa baha. Marami nang umalis pero hindi ito maiwan ng 71 anyos na si Celeste. Kahit pa abot bewang na ang tubig. Lagi na lang siyang may malalaking styrofoam kung saan pinalulutang ang mga gamit. Ito pong pinakamataas naming this year na baha. Catch basin ng subdivision ng tubig mula sa Halang Creek na nag-uugnay sa Masinag at Cainta. Tapos tinaasan pa ang Marcos Highway kaya lalo silang nalubog. Karamihan ng mga nakatira doon umaalis na or either binibenta na yung mga property. Kasi nga, kawawa eh. Di ba? Nasira yung mga bahay. Kung ibibenta man nila yung property nila, pag nalaman na binaba, hindi rin bibilihin. Trauma pa rin si Aling Gina matapos matrap ng bumaha sa barangay Damayang Lagi sa Quezon City. Hindi naman namin ni-expect na yung taas ng tubig hanggang ganyan, hanggang dito sa may lagpas tao na. Natrap pa ako dun sa tindahan ko. Buti ka mo, may dumaan na tao dito, hindi ko kilala kung sino, humingi ako ng tulong. Ultimo kumot at unan, wala na sila. Ang masakit pa, dinali pa ng kawatan ang kanyang paninda. Ninakawan pa ako ng Red Doors sa tindahan ko. Masakit doon, binaba ka na nga, ninakawan ka pa. Sa paghupa ng baha, sa pinaghalong basura at putik na lamang sila pilit lumulusong. Ngayon, ang river wall sa kanilang barangay may bitak na. Tanong ng mga taga-barangay Damayang Lagi, paano sila kung uulan pa? Kapatid, para sa 1PH, Gary De Leon, News 5.